Pilit na pinuputol ng bida ang leeg ni Han Tengo ngunit nasa likod niya na ang isa pang demon saka naubos pa ang apoy ng kanyang espada kaya tuluyan na siyang inatake nito. Saka lumabas ang napakalaking dragon na may 5 ulo kaya kumapit siya dito gamit ang espada upang iligtas ang sarili. Subalit makakain na siya ng dragon, mabuti na lang ay iniligtas siya ni Nezuko na tinamaan ng mga kamay at paa pero agad ding napatubo. Saka nagpakita ang isa pang napakalakas na demon. Subalit nawawala ang 4 na demon na sumisimbolo sa mga emosyon ni Han Tengo dahil kanina ay nagsanib pala ang mga ito at naging isang mas malakas na demon. Itinago din ito si Han Tengo, saka nakaramdam sila ng labis na intimidasyon dahil nagagalit itong binubuli daw nila ang maliit na demon. Pero alam daw ng bida na marami nang naging biktima si Han Tengo dahil sa masangsang na amoy nito. At sa pagpalo ng tambol ay sumugod ang mga dragon. Hindi pa rin nakakatakas si Muichiro kay Gyuko kaya magpupunta daw ang demon sa loob ng bahay. Habang walang bantay ay sinubukan ng Hashira na makatakas gamit ang huling hininga subalit hindi niya ito nagawa. Dahil dito ay tinanggap niya na lang ang kamatayan pero na-imagine niya si Tanjiro na pinapalakas ang kanyang loob. Nakita ni Gyuko si Mr. Kanamori na kaagad niyang pinaghihiwa. Subalit si Haga Nezuka ay patuloy pa rin ang paghahasa ng espada ni Tanjiro na ikinainis ng demon. Sinubukan nitong atakihin ng lalaki subalit ayaw tumigil sa paghahasa ng espada kaya naiinggit si Gyuko sa concentration nito bilang katulad niyang artist. Kalaunan ay dumating si Kitetsu na nais iligtas si Muichiro. Ngunit ito pa ang naligay sa panganib dahil sa isang demon na tinusok pa ito sa tiyan. Sa kabila nito ay naisipan ng bata na bigyan siya ng hangin sa loob ng water prison. Saka naalala ni Muichiro na ang naaalala niya pala ay ang kanyang ama at hindi si Tanjiro dahil magkamukha ang dalawa, kasabay ng pagtakas ng Hashira sa water prison gamit ang mist breathing. Nakatakas man ang binata sa water prison ay matindi pa rin ang pinsala sa kanya ng mahahabang mga tinik, tapos mas dumami pa ang mga kalabang fish demon. Naalala ni Muichiro ang kanyang ama na may kapareho ng mata ni Tanjiro. At isang maulan na gabi ay inaalagaan niya ang kanyang ina na nagkasakit ng matindi kaya nanguha daw ng herbs ang kanyang ama sa bundok. Subalit dahil sa malakas na ulan ay nahulog ito at namatay kaya sabay na nawala ang kanyang ama at ina. Mabuti na lang ay meron pala siyang kambal na si Yuichiro. Magkasama silang namuhay ng kakambal subalit sinisisi pa ni Yuichiro ang kanilang ama sa pagkamatay nito na hindi matanggap ni Muichiro. Pagkatapos ng taglamig ay dumating na ang tagsibol kaya nanguha ng tubig si Muichiro sa ilog, kung saan nakita niya si Lady Amane. Sinabi ng babae na nagmula daw sila sa angkan ng sun-breathing user swordsman pero pinalayas ito ni Yuichiro dahil mapanganib daw ang inaalok nito. Gayunpaman ay sinusubukan ni Muichiro na yayain ang kapatid na maging isang swordsman pero tinaga nito ang gulay dahil isang kalokohan lang daw ang tumulong sa mga tao dahil gagamitin lang daw sila ni Lady Amane sa pansariling interes. Nagpatuloy ang kambal na mamuhay sa gubat hanggang dumating ang tag-init kaya sa sobrang init ay hindi nila isinara ang pinto. Subalit dahil dito ay mabilis na nakapasok ang isang demon pero iniligtas siya ni Yuichiro ngunit naputol ang kamay nito. Dahil dito ay papagpiestahan daw sila ng demon kaya ang nakikita na lang ni Muichiro ay kulay pula at hindi na rin niya nalaman ang sumunod na nangyari. Ngunit kinabukasan ay nakita niyang winasak ang ulo at pinagtutusok ang demon hanggang sa maglaho na ito dahil sa araw ngunit wala na siyang lakas para tignan ang kapatid. Nang makarating sa kanilang bahay ay narinig niyang nagsasalita pa si Yuichiro na ipinagdarasal na sana ay makaligtas ang kapatid kaya napaiyak na lang siya. Sa present ay nagkaroon siya ng tatak sa mukha at tagumpay na nailigtas ang bata sa mga demon. Naiinis pa rin si Gyuko dahil ayaw masira ng concentration ni Haga Nezuka kaya papatayin niya na lang daw ang kasama nito pero dumating bigla si Muichiro. Sumugod ang Hashira ngunit nagpalabas ng mga galamay si Gyuko na nang wasak sa bahay. Subalit nagpatuloy pa rin sa paghahasa si Haga Nezuka at nahuli din ito sila Muichiro pero agad na hiniwa ang galamay. At ibinigay na pala ni Mr. Kanamori ang bago niyang espada. Saka siya sumugod ng napakabilis at pinaghihiwa ang maraming galamay hanggang makarating kay Gyuko pero nakatakas pa rin ito. Kaso hindi alam ng demon na nahiwa na pala siya sa leeg. Ngunit nag-teleport ang demon sa likod kaso hindi niya matamaan ng Hashira. Pati ang mga goldfish ay hindi rin siya matamaan. Hanggang sa mahiwa ni Muichiro ang mga galamay ng demon. Subalit nakatakas na naman ito dahil hindi napuruhan. Muling nagtungo ang demon sa likod ng binata. At nagtalo pa ang dalawa kung demon ba o tao ang mas maituturing na obra. Ngunit nang tinukso ng binata ang pagkakagawa ng base nito ay tuluyan ng nagalit ang demon kaya umatake ito ng napakaraming isda patungo sa kanya upang buto na lang daw ang matira. Pero bumuelo ang Hashira at inatake ang mga ito hanggang sa maubos. Ngunit meron daw lason ng isdang ito kaya siguradong mapapaliguan nito si Muichiro, subalit gumamit ng teknik ang binata at pinatalsik ang mga lason sa ere, saka hiniwa ang leeg ni Gyuko pero nakatakas na naman. Nag-transform si Gyuko at sinabing lahat ng nakakita ng transformation niya na ito ay namatay. Pero hindi bilib ang binata sa pinakita niya kaya sumugod na ito sa inis at napaakyat ang Hashira sa puno. Naisip naman ng demon na natatakot na ito sa kanya pero sinabi pa ng binata na napaka
balanse niya kasi. Saka sinabi sa demon na walang kwenta ang malakas niyang atake kung hindi ito tatama. Sa nakaraan ay iniligtas pala nila Lady Amane si Muichiro mula sa tiyak na kamatayan. Kaya nagpersige itong magsanay ng magsanay umaraw man o umulan. At ngayon ay napakalakas niya na kaya hindi nababahala kahit gaano kabilis ang kanyang kalaban. Pagsugod ng demon ay gumamit siya ng Mist Breathing 7th form kaya pinaglaruan niya lang ito sa loob ng hamog. Hanggang sa tuluyan niya na nga itong pugutan ng ulo pero hindi matanggap ng demon ang pagkatalo. Napakarami pa nitong sinasabing pangmamaliit ngunit permanente na siyang pinatahimik ng Hashira. Saka naglaho na rin ang kanyang tatak sa mukha. Pagkatapos ng laban ay tutulungan niya pa daw sila Tanjiro, subalit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Samantala si Hagane Zuka ay naghahasa pa rin. Buhay pa rin pala si Kitetsu dahil nailigtas siya ng sword emblem ni Rengoku na ipinagkatiwala sa kanya ni Tanjiro. Kalaban pa rin ng bida ang 5 dragon kaya gagamit siya ng sun breathing ngunit naunahan siya ng kalaban. Nakipaglaban din si Nezuko sa mga ito at pinagbabaril din ni Genya ang isa ngunit binangga siya nito. Pakiramdam ng bida ay sumabog ang kanyang eardrums subalit nakaligtas pa rin siya. Nakakagamit din pala ng kuryente ang dragon, saka nahuli sila Nezuko at Genya ng mga ito. Patuloy naman ang pagtakbo ng bida dahil siya na lang ang pag-asa nila. Ngunit nagpalabas pa ng mga dragon sa bunganga ng dragon kaya nahuli siya nito hanggang makain ang ating bida na ikinabahala ng mga kasama. Sa loob ay iniipit na siya nito hanggang sa mamatay, mabuti na lang ay dumating na rin si Konroji na pinaghihiwa ang dragon na kumain sa bida, saka siya nito iniligtas. At sinabing siya na ang bahala sa kalaban subalit hindi marinig ng bida dahil sa sumabog na eardrums. Sabay-sabay na pinasugod ng kalaban ng mga dragon kaya kinapitan niya ang isa ng kanyang espada at inihagis sa 2 pang ulo. Umatake ng kidlat ang kalaban ngunit ginamit ni Konroji ang love breathing technique para makontra niya ito. Ngunit inatake na naman siya ng mga pamaypay kaya sumugod ang Hashira at pinaghihiwa ito, tapos sinalag niya rin ang mga atake ng isa pa. Muling binuo ng demon ang mga dragon at sabay-sabay na pinasugod, ngunit lahat ng ito ay nagawang maputol ng love Hashira saka dumiretso siya sa demon para patayin ito. Subalit ginamitan lang siya ng compressed sound waves ng demon. Gayunpaman ay hindi pa rin siya natumba dahil sa natural na lakas ng katawan ng dalaga. Dahil dito ay naisip ng demon na masustansya ang katawan nito kung kakainin niya pero kailangan niya muna itong patayin. Naalala naman ni Konroji nang makancel ang kanyang kasal dahil masyado daw siyang malakas. Noong bata pa lang siya ay nagpakitang gilas na siya dahil nagawa niyang mabuhat ang mabigat na bato. At mula rin pagkabata ay panis din ng mga matatanda sa kanya dahil napakalakas niyang kumain at palagi rin siyang nananalo sa arm wrestling. Pero nang magdalaga siya ikinalungkot niya na ang kalagayan dahil walang nagkakagusto sa katulad niyang napakalakas. Dahil dito ay nagkulay siya ng buhok at nagpanggap na mahina upang magustuhan ng mga lalaki. Sa present ay iniligtas siya nila Tanjiro dahil siya na lang ang pag-asa nilang manalo subalit inatake sila ng malakas na kidlat. Subalit nangako ang Love Hashira na hindi niya pababayaang matalo sila kaya pinrotektahan niya ang kasama sa mga dragon. At nagpatuloy siya sa pag-atake habang ang mga kasama ay hinahanap si Hantengo subalit pinuntirya sila ng kalaban pero iniligtas ulit ng Hashira. Saka ginamit ng bida ang pang-amoy para mahanap ang upper rank 4 demon habang patuloy sa pakikipaglaban si Konroji at napansin ng demon na nagkaroon ito ng marka kaya mas lumakas sa pakikipaglaban. Pag-atake ni Genya ay naputol ang espada. Tapos kinapitan nila ito dahil nasa loob si Hantengo. Dahil wala na siyang espada ay pinagkakagat na lang ito ni Genya dahil nakakakuha pala siya ng pansamantalang kakayahan ng demon sa pagkain ng mga ito kaya naputol na niya ang malaking sanga. Subalit pinrotektahan pa rin ito ang sarili mula sa ating bida. Kaso sinunog lang ito ni Nezuko gamit ang kanyang dugo. Saka naman ito hiniwa ni Tanjiro upang makuha nila si Hantengo na nagtatago sa loob pero nakatakas na pala ito. Agad nila itong hinabol upang mamatay na rin ang demon na kalaban ni Konroji. Dahil sa demon traits ay binunot ni Genya ang isang puno at inihagis kay Hantengo, saka tumalon si Nezuko. At kinalmot ito ngunit napakabilis tumakbo ni Hantengo. Kaya nag-aalala si Tanjiro na baka mapagod na si Konroji sa pakikipaglaban ngunit bomb ibigay na rin ang kanyang paa. Subalit nang maalala niya ang teknik ni Zenitsu ay ginawa niya ito upang makatakbo ng mabilis at mahabol ito sa katinagang leeg pero napakatigas tapos nagpalaki ito at balak patayin ang bida kaya pilit itong inililigtas ni Genya pero pareho silang inatake ng sound waves. Pagdating ni Nezuko ay sinunog niya ito kagad kaya nailigtas na rin ni Genya ang bida pero nasusunog din siya dahil sa kakayahan niya ng demon. Samantala ang bida ay pilit na hinihiwa ang leeg nito ngunit umatras ito hanggang sa mahulog sila sa bangin kasama si Nezuko. Hindi na makapag-regenerate ng kamay si Hantengo dahil naubos na daw ni Zohakuta na nagkokontrol ng mga dragon ang kanyang stamina. Sa kabila ng pinsala sa katawan ay nagbanta pa rin ang bida kaya napatakbo na lang ang demon. Subalit nakakita ito ng mga tao na pwedeng kainin para manumbalik ang lakas. Pagbangon ng bida ay inihagis sa kanya ni Muichiro ang kanyang espada na dinekwat niya lang kay Hagane Zuka kaya nagalit ang swordsmith dahil hindi pa daw ito tapos. Saka nawala na ng malay si Muichiro dahil si Tanjiro na daw ang
bahala. Muling ginaya ni Tanjiro ang teknik ni Zenitsu at tinaga naman ito sa kabilang leeg hanggang sa tuluyang maputol ang ulo. Sa kasamaang palad ay nagumaga na kaya matitigok din si Nezuko sa sikat nito ngunit hindi pa rin ito nagtago dahil nakita niyang hinahabol pa rin ni Hantengo ang mga bata. Dahil hindi rin pala ito ang tunay na katawan subalit nagsimula ng masunog ang kapatid kaya pinrotektahan niya na lang ito sa sikat ng araw. Dahil sa nangyari ay kailangan niyang pumili kung sino ang ililigtas sa pagitan ng kapatid at mga batang hinahabol ng demon. Subalit bigla siyang sinipa ng kapatid upang iligtas niya ang mga tao, kaya naalala niya ang mga pinagdaanan dahil mamamatay na ang dahilan kung bakit siya naging isang demon slayer. Dahil dito ay napilitan siyang habulin ng demon upang iligtas ang mga bata dahil ito ang nais ni Nezuko. Nakita niyang nasa puso nito nagtatago ang tunay na katawan kaya ibinigay ang lahat ng lakas upang mahiwa ito hanggang sa makita niya ang bulilit at bago ito mamatay ay naalala niyang noon ay hinatulan siya ng kamatayan dahil sa pagnanakaw. Subalit nagpakita si Muzan upang gawin siyang demon. Sa kasalukuyang ay patuloy na ibinigay ng bida ang lahat hanggang sa tuluyang mahiwa ang leeg nito. Subalit malungkot siya dahil kinailangan niyang isakripisyo si Nezuko. Ngunit paglingon niya ay nakitang ligtas ang kapatid kahit nasisikatan ng araw at nakakapagsalita na rin ito. At dahil sa labis na tuwa ay niyakap niya na lang ang natitirang pamilya. Pero nawalan na siya ng malay sa dami ng pinsala sa katawan. Samantala sa point of view ni Konroji ay nahihirapan na siya dahil paulit-ulit lang na nabubuhay ang mga tinatalong dragon kaya nakain na siya nito. Subalit dahil natalo nila Tanjiro ang tunay na katawan ni Hantengo ay naglaho na rin ang mga kalaban niya. Magulo ang silid ni Muzan dahil hindi siya makapaniwalang hindi namatay si Nezuko sa sikat ng araw. Dahil sa sobrang excitement ay pinatay niya ang kanyang ina. Nag-transform ito dahil hindi na daw kailangang mag-research sa Blue Spider Lily dahil kailangan niya na lang kainin si Nezuko para mawala na ang kanyang limitasyon tuwing araw na 1,000 taon niya ng minimithi. Sa katuluyang pinatay ang kanilang katulong. Sa nakaraan nung tao pa si Kibatsuji ay napakahina ng kanyang katawan kaya umaasa na lang siya sa mga panggagamot ng isang doktor. Subalit sa pag-iisip na hindi nagagawa ng tama ng doktor ang trabaho nito ay tinarakan niya ng itak ang ulo nito. Ngunit ilang panahon nang lumipas ay nalaman niyang lumakas nga ang kanyang katawan pero natatakot naman siya sa araw. Nagsimula din siyang kumain ng mga tao dahil nasisiyahan siya sa lasa nito. Kaya pinapalis siya sa kanilang baryo at pinagtitira pa ng napakaraming palaso. Ngunit hindi umubra sa kanya pinagpapatay ang mga ito. Subalit dahil sa limitasyon sa araw ay nanaliksik siya ng solusyon ng malaman ng Blue Spider Lily pero wala siyang mahanap nito kaya nagpatuloy siya sa pagpatay dahil sa frustration. Ngunit ngayong nandito na si Nezuko ay may solusyon na sa kanyang matagal ng pinakaaasam. Nagpasalamat si Muichiro sa bida dahil natagpuan niya na daw ang matagal na nawalang kaligayahan ng puso. Samantala galit na galit si Haganezuka dahil ginamit agad ang espadang hindi niya pa natatapos. Kaya naman hinabol nito ang magkapatid. Dumating si Konroji na tuwang-tuwa dahil nanalo sila sa dalawang upper rank na walang namatay sa kanila ngunit nagulat pa rin ito dahil hindi natakot sa liwanag si Nezuko pero niyakap niya pa rin ang babaeng demon dahil sa tuwa. Samantala si Lady Tamayo ay sumulat para sa bida upang sabihing maayos na ang kalagayan ng lalaking ginawang demon ni Muzan. At may nakita din daw siyang transformation sa dugo ni Nezuko. Saka pinatawag niya si Chachamaru upang ipadala ang sulat sa magkapatid. Dahil sa transformation ng dugo ay naisip niyang malapit na itong maging immune sa sikat ng araw. Nagtulong-tulong ang mga swordsmith upang isaayos ang kanilang village habang ang bida ay nagpapahinga sa kariton. Nagpasalamat ang chief sa ating bida dahil sa naitulong nito. Samantala si Nezuko ay natutulog pa rin upang mabawi ang lakas. Nang dumating si Haganezuka ay nagagalit pa rin ito kay Tanjiro. Ngunit nagpasalamat pa rin ang bida sa pangangalaga nito sa kanyang espada kaya nahiya ang swordsmith na tinukso naman ni Kitetsu kaya pinaikot-ikot siya nito. Bago umalis ay tinakpan ulit ang mga mata at ilong niya. Subalit nagtungo pala sila sa isang surprise bilang pasasalamat ng mga swordsmith sa pagliligtas sa kanilang village. Kaya umalis na sila nang wala siyang takip sa ilong at mata dahil sa tiwala ng mga ito. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.